Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si John A. Gandamato. Ako si Casey Carmilotes. At kami ay nagmula sa Grade 11 News. Ang video na ito ay patungkol sa kakayahang pragmatiko. Ang layunin ng video na ito ay may paliwanag namin ang kahulugan ng kakayahang pragmatiko. matukoy ang kahulugan ng sinasabi, hindi sinasabi at kinikilos ng taong kausap. Pailahan ang kagawiang pangkomunikasyon ng mga Pilipino at maisaalang-alang ang epekto ng tono, diin, intonasyon, hinto, muestra, at iba pang elemento ng di-verbal na komunikasyon sa pakikipagkalastasan. Ang pragmatiko ay tumutukoy sa pag-aaral sa paggamit ng wika sa isang partikular na konteksto upang may pahayag sa paraang derechahan o may paggalak ayon kay Liltbaum at Spadak 2006. Kadikit din ng kakayahang pragmatiko ang Speech Act na kinonseptualisa ng pilosopo ng wika na si D.L. Austin 1962. Ang Speech Act ay matatlong sangkap. Una, Locutionary Act. Pangalawa, Illocutionary Act. Pangatlo, Perlocutionary Act. Locutionary Act. Ang Locutionary Act ay anyong linguistiko o ang mismong akto ng pagsasabi. Hala, Ivan! Ang Illocutionary Act naman ay sadya o intensyon ng sinabi. Halimbawa nito ay Pakiabot ka ng tubig ko. Okay. Salamat. Ang Perlocutionary Act ay epekto sa nakikinig. Halimbawa, pero di ba ano yan? May ahas! Bukod sa Speech Act, mahalaga rin isaisip sa paglinaw ng kakayahang pragmatiko ang dalawang uri ng komunikasyon. Ito ang verbal at di-verbal. Uy pre, kumusta ka naman? Okay naman ako, pre. May tanong ako sa'yo pare. Ano yun? Crush mo ba si Casey? Hello? Gigi, saan ka pupunta? hello? Ako, pupunta ako ng market ngayon. Mamamalengke ako. Sige. Bye-bye. Ganun ba? Sige, bye. Parang kawawa naman. Uwi ka. Okay lang ba? Sigurado ka? Okay lang. Parang kasing hindi okay. Sure ka? Sure ka ba? Uy, ganda. Okay ka lang ba? Uy, yung kanina kasi parang malungkot ka sa totoo. Okay ka lang ba talaga? Oo nga. Babae mo yun, no? Ha? Anong pinagsasabi mo? Saan ba tayo kakain? Ewan ko. Sa kantina lang. Kabayag ba kayo? Sige. May dalawang salitang na dituwirang na nagpapatama. At ito ang Pahaging at padagtas. Mga salitang ang pinatatamaan ng mensahe, ito ay Parinig at pasarig. May dalawang salitang kumukuha ng atensyon at ito ang mga Ito ay paramdam at papansin. May dalawang salita na nagtataglay ng kahulugan na ang dating sa nakakarinig ay pinapatamaan siya. At ito ay sagasaan at paanla.